Hello mga kababayan, kasama niyo naman po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Dudugtungan po natin itong ating pagbibigay ng puntot pagpapaliwanag kung bakit mainit na mainit ngayon ang bangayan ng politika sa Senado at nadadamay pa si Congressman Miao Barsaga. Dito hinggil po sa pagkakabunyag ng papel ng isang super oligarko, super bilyonaryo sa katauhan po ni Enrique Razon na nagmamanipulate sa loob ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. kasabwat sila Ping Lacson, sila Vince Dizon, mga kababayan. And of course, ito po ang dahilan kung bakit umabot sa mga patutsadahan at mga bangayan ng batuhan ng mga ritoke, peke ang piloka, postiso ang ngipin, at hindi ako bakla. Nakakatawa, ano? But the real issue here ay no laughing matter. Hindi po katawa-tawa ang pagkakabunyag kung bakit itong si super bilyonaryo na nauna nang naituro sa ating mga political commentary na siya pala yung tumawag na hindi taga-gobyerno pero makapangyarihan at hindi kayang tanggihan o hindi kayang hindi sundin ni Lolo Lucas Bersamin nang ito po si Bersamin ay sinipa, finar out ni Marcos Jr. pero hindi kayang sabihan sa kanyang direktang pagmumukha itong si Bersamin ni Marcos na na-fire out na siya. It will take or it took the participation and the intervention nitong super bilyonaryo na si Enrique Razon. Iyon mga kababayan. Ano bang papel? Ano ba ang role ni super bilyonaryo sa gobyerno ni Marcos Jr.? At bakit ito delikado? At bakit nabunyag at kailangan ding maibunyag ang nagiging papel ng kasalukuyang DPWH Secretary ni Marcos na kanyang ipinalit sa dating sindikato na si Manny Bunuan, nakasabwat ng mga sindikato sa DPWH at bata-bata ni Marcos at ni Romualdez. Lalo na po dito sa diskarte ng flood control projects na kanilang kinulimbat, mahigit 1 trilyon pesos. Mga kababayan, lumalabas po na itong si Vince Dizon ay consultant pala ito ni super bilyonaryo for infrastructure development projects bago po ito bumalik sa gobyerno matapos po ang kanyang pagiging bahagi ng gobyerno noon ni former President Rodrigo Duterte. So si Vince Dizon ay linyadang-linyada at buong organisasyon ni buong organisasyon ni super bilyonaryo ay kasama ito. Ganon din po si Ping Lacson na biglang tumiba at tumubo ang kanyang assets and kayamanan sa pagkakaroon niya ng koneksyon sa mga negosyo ni super bilyonaryo na si Enrique Razon na siyang itinuturo na nagkokontrol ng port services and terminal container services sa buong kapuluan halos ng Pilipinas and even sa iba pang malalaking negosyo ng port services sa abroad. Pati pong malalaking casino resort hotel na mga negosyo ay kontrolado o isa sa mga major players po sa Soler Casino and Resorts itong si super bilyonaryo at pati po sa Kaliwa Dam Water Project, super billion or multi-billion projects involving sa pagdevelop po ng Kaliwa Dam and water concession and water supply projects. At marami pang ibang projects pati sa mga landfill development. Tinuturo nga pati yung nag-collapse na landfill sa Cebu ay isa sa mga hawak na proyekto nito ni super bilyonaryo. And even pati po itong malaking power supply sa Iloilo City, sa aming lugar, na na-dislodge at nakuha sa 100-year-old franchise holder na
Panay Electric Company at naging biglang More Power Corporation na hawak ni Enrique Rason sa Iloilo City. Wow, ganyan pala ha, ang lawak ng business empire ni super bilyonaryo, super oligarko na mas mayaman pa ito kay Manny Villar sa kina Henry C. at kina Lucio Tan. Ang hindi po maganda dito ay lumalabas na itong si super bilyonaryo Enrique Rason itinuro ni Congressman Kiko Barsaga at ni Miss CJ Hero, ang founder and owner nitong media portal Peanut Gallery na online, ay nangingialam at nanghihimasok at nagmamanipulate sa loob ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. Yan ang very classic example ng masama na bahagi ng tinatawag na burokrata kapitalismo o ang tinatawag na bureaucrat capitalism, kung saan ginagamit ang gobyerno para magpalago at magpalakas ng negosyo at ang politika at kapangyarihan ng gobyerno ay ginagamit para magpalakas ng kayamanan at kontrol sa ekonomiya ng iilang super mayaman, super bilyonaryo na mga pamilya kagaya ni Enrique Rason, to the disadvantage and to the detriment ng ating mga kababayan, that instead of having a government na dapat tagapagtanggol at tagapagpangalaga ng interes at kabutihan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang social justice, katarungan para sa equitable access sa kayamanan ng bansa at mabuting ekonomiya sa kabuhayan at kaunlaran ng kapakanan ng mamamayang Pilipino na siyang dapat papel ng gobyerno, lumalabas na sa ilalim ni Marcos Jr., kasabwat sila Romualdez, mga oligarko ang nagmamanipulate sa poder at kapangyarihan ng gobyerno, kagaya ng pagkakabulgar ngayon ni super bilyonaryo Enrique Rason. Ito din po ay nag-i-involve ng mga usapin kung papaano ay tinuturo na ang money laundering o paglilinis ng dinambong at kinurakot na pera ay dumadaan sa kunwa-kunwari ang pagsusugal sa Casino Soler upang napagmamayari ni super bilyonaryo upang maitago ang tinatawag na criminal trails. Dahil kung sa bangko po dumadaan ng mga pera, may bank deposit transactions record at pwede pong habulin ito later on sa mga kaso. Pero kung dumaan po sa kunwari, ipinatalo sa sugal, sa harap, pero sa likod pala ay kinokobra at kinukuha ang pinagnanakaw na pera at pinaghahatian involving ang negosyong itong kasino ni super bilyonaryo, wow, yan po ay napakadelikado. At pati dyan, nasa sangkot si super bilyonaryo, bakit siya nakikialam? At tinawagan niya si Lolo Lucas Bersamin na magparaya na o ipaubaya na kay Ralph Recto ang pagiging executive secretary dahil walang bayag at napakahina ni Bongbong Marcos Jr. para prangkahin si Lolo Lucas Bersamin na your time is out, sapagkat nasasangkot din ito sa Cabral Files ay 8 billion pesos ang hiningi na infra projects na ang nagdiskarte kung paano ito pagkapirahan, itinuturo ng Cabral Files ES. Wala namang ibang ES during that time na pumutok itong flood control scandal, kundi si Lucas Bersamin. Ayan. So, hindi po maganda na ang mga oligarko, super bilyonaryo at super makapangyarihan sa poder at kapangyarihan sa negosyo at ekonomiya ay sila din po ang nagmamanipulate sa kapangyarihan at instrumento at poder ng Estado at gobyerno. Sapagkat kawawa at disbintaha po yan sa mamamayang Pilipino, lalo na po kung ang pag-usapan pati tubig nininegosyohan ito ni Enrique Rason. No? Ang mga super bilyonaryo at oligarko sa Pilipinas, mga Ayala Sobel, Rojas, Araneta, siyempre si Lisa Araneta, hindi man yan oligarko. Magkatunog lang, no? Although magkaparyente sila nila Rojas ng mga Araneta.
Pangilinan, yan, mga kababayan, sina Ramon Ang, yan, mga super bilyonaryo, Henry C., mga Lusyutan, mga top 100 families na nagkokontrol ng mahigit 90% ng ating ekonomiya at patrimonya. Pag sinabi po nating ekonomiya, yung buong andar ng mga negosyo at mga proseso ng paglikha ng kayamanan. Pag sinabi pong patrimonya, ito naman po ang mga tubig, dagat, kabundukan, ilog, mga minerals at mga kayamanang natural ng ating bansa, ng ating lipunan, ang tawag dyan patrimonya. Kaya pati sa Kaliwa Dam Project, involved ito si super bilyonaryo Enrique Razon. Ngayon lumalabas na ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga sugo na tagapagdugtong upang magkaroon siya ng proteksyon at impluensya at interbensyon at pagmamanipula sa loob ng gobyerno ni Marcos Jr. ay si Ping Lacson at si Vince Dizon. Yan kung ang dahilan kung bakit sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator Tuta Soto at si Ping Lacson pati sa liderato ng Senado kinontrol nila mula sa pagiging pro-Duterte aligned majority senators. Ngayon ay silent majority. 15 versus I think na 9 mga kababayan na naiwan na Duterte-aligned senators. So ang nakialam po dyan, itinuturo din at yan ang binabanggit ni Congressman Miao Kiko Barsaga na si Enrique Razon. Hindi po tama yan kasi hindi siya opisyal ng gobyerno, wala siyang otoridad at sovereign power granted and delegated by the people. At illegal at kriminal na gawain yan na ang mga pribado at lalo na ang makapangyarihang mga negosyante at oligarko ay nakikialam sa takbo at poder at kapangyarihan at programa at patakaran ng gobyerno na siyang itinuturo kung bakit nangyayari po itong mga pagtatabon-tabon at parang sindikato na pagpapatakbo ng gobyerno, including ang Kongreso. Ngayon, ito rin po itinuturo si super bilyonaryo Enrique Razon na naglagay kay Vince Dizon para sa maniobra ng pagtatabon-tabon at pagpeke ng kunwa-kunwari ang anti-corruption crusade ni Marcos Jr. So, involved si super bilyonaryo Enrique Razon sa mga gawaing nangingialam sa pangloob na proseso at mga patakaran kung papaano tumakbo at tatakbuhin ang gobyerno dahil inutil at tarantado ang uri ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Yan ang major point dito sa mga isyu ng piloka, postiso, ritoke na mukha, bakla o hindi. Ang real issue, mayroon palang tao na nagmamanipula sa gobyerno ni Marcos nangingialam upang protektahan at palaguin ang kanyang sariling negosyo upang mas lalo pang kontrolin at diktahan ang ekonomiya at pagsamantalahan ang patrimonya o kayamanan ng buong bansa at the expense ng kabutihan ng mamamayang Pilipino. And that is where the issue of super bilyonaryo becomes a real political issue. Ang balik pa rin nito po, kahit nandyan si Ping Lacson, si Tuta Soto, na mga bata-bata ni super bilyonaryo, lalo na si Ping Lacson at itong si Vince Dizon, na siyang bata-bata at linya niya or conduit of operations kay Marcos pagdating sa mga infrastructure development projects. Ang real issue pa rin ay ang pagpapahintulot ni Marcos Jr. na makipagsabwatan at makipaglambotsingan kay super bilyonaryo upang manipulahin, pagsamantalahan at gamitin ang poder at kapangyarihan ng gobyerno sa bintahe ng negosyo or business empire ni super bilyonaryo. That is the meat of the matter of the issue. Hindi po ang kabaklaan ni Ping Lacson na pilit niyang pinapanindigan na issue na siya ay lalaki, wala lang siyang bigote, lalaki pa rin siya. Okay? Hindi namin po sinusukat, hindi natin dapat sukatin ang kabaklaan sa issue ng kung ano ang tamang paninindigan. Bakla, bading, tumboy,
lalaki, babae, pagdating po sa paninindigan, ang paninindigan ay nakabatay sa kung ano ang tama at dapat, ano ang tama at dapat para sa taong bayan, at ano ang tama at dapat ayon sa batas at ayon sa tamang pamamahala. That is the issue. At ngayon, nahuhulog sa mga personalan sa pagitan ni Senator Amy Marcos at ni Ping Lacson at sa pagitan ni Ping Lacson at ni Congressman Kiko Barsaga. Kaya nagbibigay tayo ng tamang perspective. The real issue is nangingialam, nagsasamantala, nagmamanipulate. Itong si super bilyonaryo Enrique Razon sa loob ng gobyerno ni Marcos at pinapayagan niya upang lumakas ang sistema na tinatawag na burokrata kapitalismo or bureaucrat capitalism using, exploiting, manipulating the powers of the government and the authority and powers and instruments of the state in favor of a certain super oligarch ruling elite super bilyonaryo group na pinamumunuan at pinangahawakan nitong controversial na figure sa katauhan po ni super bilyonaryo Enrique Razon. At ngayon, nabubulgar kung ano ang interes na bitbit ni Ping Lacson, ano ang kanyang pagkokontrol kay Tuta Sen Soto at ang kanilang maniobra sa Senado pati sa Kongreso para palusutin ang mga iskandalo ng pangungurakot sa kabanang bayan in partnership kina Marcos at Romualdez. Yan ang ating nais na ma-emphasize na itong gobyerno ni Marcos hindi lamang nangungurakot at nangungulimbat sa pundo ng mamamayan, kundi pinapayagan pa niya na gamitin ang poder at kapangyarihan ng gobyerno at instrumento ng Estado para maprotektahan at maisulong hindi ang interes ng taong bayan, kundi ang interes ng mga super bilyonaryong oligarko na nangingialam at nagmamanipulate at nagsasamantala sa poder ng gobyerno para palakasin at palaguin ang kanilang super negosyo at pagkontrol ng ekonomiya, patrimonya at kayamanan ng ating bansa. That is immoral, that is illegal, that is criminal. Yung pakikipagsabwatan na yan. Kaya natin ito tinalakay, mga kababayan. So now, naintindihan na po ninyo, nung ako po ay nasa CPP, NPA, NDF, ang maririnig ninyo, imperialismo, burokrata kapitalismo, feudalismo. Feudalismo, patungkol po yan sa lupa, sa issue ng ownership of land, kung saan ang mga asyendero at ilang pamilya nagkokontrol at nagdodominate sa pagmamay-ari ng lupain o land ownership. Ang imperialismo, tungkol po yan sa pangingialam ng dayuhang mga bansa, partikular ang Estados Unidos, sa ekonomiya at politika ng ating bansa at nagdidikta sa gobyerno. Imperialismo po yun. Yung sa usapin ng lupa, feudalismo. Ang usapin ng paggamit ng poder at kapangyarihan ng gobyerno at ng Estado upang ito ay magpalago at magsulong ng proteksyon at bintahe sa mga malalaking pamilyang nagkokontrol ng ekonomiya at patrimonya, ang sistemang yan, using the government as a business magnate protection at the same time bilang negosyo sa mga kasosyo ng oligarko, burokrata kapitalismo po yan. At yan ang ginagawa ni Marcos at Romualdez kasama si Enrique Razon. Ang conduit o daluyan ng discarding ito, itong dalawang personalidad na nasasangkot ngayon sa kontrobersya ng politika. Si Ping Lacson sa Senado at Kongreso at si Vince Dizon dito naman sa side ng mga diskarte ni Marcos, lalo na sa DPWH, sa mga infrastructure and big ticket projects. Now you know na pera pa rin po. Kayamanan, pagkagahaman sa pera, pagkagahaman sa poder, ang nagdudugtong sa kagaya po ni Enrique Razon, ni Marcos, ni Vince Dizon, at ni Ping Lacson. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating video analysis at video talakayan. Mabuhay po ang inyong patuloy na pag-aral at pagtindig sa tamang pananaw
dito sa mga nagaganap na issue sa ating bayan. Sa nais pong tumulong sa ating People's Advocacy na Bangon Sambayanan, pwede po kayong magpadala ng inyong voluntary support. Whatever amount that you can share sa numerong 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis, GCash line po yan. At the same time, yan na rin po ang ating line of coordination. You can also be a member ng Ka Eric Celis YouTube channel para less ads, less advertisement, and at the minimum of 250 pesos or 300 pesos per month, may share na si YouTube, may share na si Ka Eric, or 500 pesos per month ang pinakataas na yata sa membership, you can be a subscriber and a member for Ka Eric Celis YouTube channel. Malaking tulong po yan sa ating advocacy at ating mga pinapanindigan at isinusulong. Maraming salamat sa pakikipagkaisa. Please don't forget to like, share, and promote our videos. Encourage the viewers to participate, and more views and more viewers, malaking tulong sa ating channel at sa ating advokasya sa pagpapaliwanag ng mga issue na nagaganap sa ating bayan. Muli, pakatandaan po natin, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay. Ito po si Ka Eric.